Hello guys, eto nga at naglabas na naman ng bago ang False Asia ng kanilang latest survey for quarter 1 ng 2026. Pero guys eto, False Asia, makinig kayo, mukhang magagalit sa inyo si Inday Sayad. Alalahanin nyo mukhang nag-commission pa sa inyo si Inday Sayad, pero mukhang magagalit sa inyo kasi pangit ang pagkakagawa ng survey ninyo At yung mga didilis, makinig rin kayo at talinuhan nyo kasi wag kayong bobo. Sa latest na survey nito ng False Asia, si Inday Sayad ay nakakuha ng 54% trust and approval rating ayon sa False Asia, okay? Habang si PBBM naman umakyat yata 37 or 34%, basta. Anyway, parang pataas yung kay PBBM na trend, pero hindi na importante yun sapagkat hindi naman tatakbo, hindi naman kakandidato si PBBM. Tsaka hindi naman ako naniniwala talaga rito sa survey ng False Asia. Kaya nga false hindi siya false false, no? So guys, eto, bakit magagalit si Inday Sayad? Isipin nyo naman ang pinanggalingan na trust rating at approval rating ni Inday Sayad ay galing sa 55%, so bumaba ng 1%. So ang tanong, significant ba sa pagbaba? Of course not, dahil nasa tinatawag na margin of error na 3%. Pero ano ang significant? Ito guys ang significant at ikagagalit ni Inday Sayad, okay? Covered ng survey na ito yung pag-a-announce ni Inday Sayad na siya ay tatakbo bilang presidente. Ang tanong, nung pag-announce siya ng presidente, dapat ang trend nito pataas. Magi-spike dapat ito ng pataas dahil nag-announce si Inday Sayad na siya ay tatakbo bilang presidente. Ibig sabihin dapat mag-shoot up ito. Dahil nga sa pag-announce niya, nasasabihin dapat dito, lalabas ito, o kita nyo, maraming tao ang gusto talaga maging presidente si Inday Sayad. Ang tanong, imbis na pataas, bakit pababa? Di ba ga? Ano lang ang ibig sabihin nito, mga didilis, makinig kayo at huwag kayong tatanga-tanga. Ang pinapalabas dito ng False Asia, walang pagbabago, walang epekto ang kay Sayad na announcement na siya ay tatakbo bilang presidente. Ibig sabihin, hindi nagmatter. False Asia pala. Galing-galingan nyo, magagalit ang nagbabayad sa inyo. Ang dapat na optics nito, tumaas bigla si Inday Sayad ng pagkataas-taas at ng tao dapat gustong-gusto siya maging presidente. Yun ang inaasahan ni Inday Sayad na optics na mangyayari. Pero baliktad From 55%, pinababaan nyo pa ng 54%. What the heck? What the heck pala? Sayang ang bayad sa inyo ang inaasahan niya tataas kasi nga nag-announce siya. So ibig sabihin nito, walang epekto ang pag-announce ni Inday Sayad na siya ay tatakbo ng presidente. So ito ba ay nangangahulugan na kapag paano pala kapag lumabas pa ang impeachment, kapag hearing proper na sa Kongreso at sa Senado. Nagkalabasan na ng ebidensya. Pero tulad ng sinabi ko guys, hindi ako nagpapaniwala na sa survey nitong False Asia ng SWS at saka ng Publicos ni Maluboy Batikiyot, di ba? So mga kalokohan lang yan. Paano na? Ano nang mangyayari? Tsaka guys, kitang-kita naman kung malakas si Inday Sayad, bakit si Liaga nalagas? Isipin mo, tinambakan, landslide. Di ba, ikinampanya pa ni Topaksyo ng PDP. Ayun, minalas. So ito ay maliwanag na pagpapakita na si Inday Sayad ay walang lakas, walang pwersa. Katunayan, ang lahat nga halos ng nasa Quadcom na mga miyembro at yung mga bumoto kay Inday Sayad dati sa impeachment, halos ang karamihan sa kanya, 80% ay nanalo. Nanalo despite na si Inday Sayad pinapangampanya na wag silang iboto, nanalo pa rin.
So, ang ibig sabihin, si Inday Sayad ay wala na. Hindi na siya relevant. Talagang ano na lang, pa-eme-eme na lang, nagpipilit na lang at ang marami sa inyo ay trolls na lang. Kaya, yun lang, no? So, kaya magagalit sa inyo, False Asia, mukhang sablay ang inyong naratibo, sablay ang inyong paglalabas ng anong yan, ng result at hindi maganda ang optics. Imbis na dapat mag-shoot up dahil nga nag-announce siya na siya ay tatakbong presidente, bumaba pa. Mali kayo dyan, False Asia. False Asia pala. Maling-mali, sablay na sablay. Okay? So yun lang, sa mga bobong didilis, sablay ang False Asia nyo. Manatili kayong mga bobo at may saya dahil ang tatay nyo ay karton at tatay nyo ay preso. Ang may saya dahil lagi high blood. Bye!